yung suot ko araw-araw at tutusan ng amo ko na bago po talaga yung buong pagkatao ko. Nandito ako kasama ng mayayaman, kasama ng mga kumikita, isang negosyante, yung pagbabago na isang dating katulong. Ngayon, isa ng negosyante and ang mga suotan ko is magaganda na, maayos na pang negosyante talaga. Iba po yung pakiramdam kasi dati nakikita ko lang sa amo ko yung pagsusuot ng coat. Sabi ko sa sarili ko, ano kaya yung pakiramdam pag ganyan yung suotan mo? So, doon ko po na-realize na si Lord talaga, hindi siya lahat talaga ng tao, kahit anong klaseng tao ka, kahit anong status ka, mahirap ka man, hindi ka nakapag-aral, pwede ka pong dumaman, depende kung paano ka po magdesisyon sa buhay mo. So, next, So ayan, ito po yung sunod-sunod po na nangyari. Grabe yung grateful. Bukod po sa nagkaroon ako ng sasakyan. Ayan, 2022 po ako umuwi. Pagdating ko po dito 2023, after 1 year po nakabili po ako ng sarili kong sasakyan. Ayan, 2023 model din po yan. And syempre, ito po yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Pangarap ko lang po noon maging part ng Project High Community. Isa po ako sa humahanga. Grabe po talaga, sabi ko that time, makapapicture lang ako kay Mentor Joseph Lim, okay na ako. Pero iba po talaga yung ibibigay na bless ni Lord pag the moment na nag-decide ka na seryosohin at mag-focus ka. Kasi nung nakapasok po ako sa project, unang-una naging top 5 po ako for the first time, hindi top 100, direct top 15, then naging top 1 po, after top 15, top 1 po kaagad. Grabe, sabi ko, grabe talaga yung blessings, kasi nung nag-decide po talaga ako na pasukin to, kasi takot ako yung edad ko po is 35, sabi ko pag umabot ako ng 40, baka wala na akong pag-asang gumanda buhay ko. And ang kinakatakot ko po is katulad ng nakita ko sa parents ko, na pag tumanda kang walang-wala ka, kahit gamot hindi mo kayang bilihin. Kaya nung nag-decide po ako dito, sabi ko, gusto ko, pagtanda ko, hindi ko problema ang gamot. Hindi ako po problemahin ng pamilya ko kasi may pera ako. Dapat blessed sila na bago ako tumanda, kaya kong suportahan yung pamilya ko. Kaya nag-decide talaga, and grabe po, ito yung kapalit ng desisyon na nag-focus ka lang. Simula noon hanggang ngayon, nakapokus po talaga ako, and very grateful sa team na meron kami, sa community na meron kami, kasi maraming sumasabay, maraming nagtitiwala. And dahil po sa ibang tao, sa ambag ng mga taong tumulong sa akin, sa mga mentors, sa Project High Community, na-push po talaga ako, especially Mentor Joseph Lim, Mentor Rocky Ricaprente, na-push po talaga ako na gawin yung business dahil po sa mga turo nila, dahil nakinig po ako. So next. Ayan, and last po na event ng Project High, nung 10 years anniversary po yan, top 3 po tayo. Na-try po natin maging top 3 talaga in a whole year. Grabe talaga yung bless. Hindi ko po akalain na pwedeng magkaroon ng ganito na achievement yung isang ordinaryong taong katulad ko na dating OFW na umiiyak lang. Every time pagkatapos ng trabaho ko, papasok sa kwarto, dala-dala ko yung pagkain, umiiyak ako na, Lord, tulungan mo naman ako. And ang madalas na nararanasan ko sa ibang bansa, yung nakatanaw ako sa bintana na iniisip ko kailan kaya ako makakauwi. Tapos dito, dahil nakilala ko ang Project High, grabe po yung ibinalik na blessings, nakilala po yung buong team namin, and nabigyan kami ng opportunity na maging part ng Project High, at